Tignan at ating pag-aralan ang listahan ng mga electrical system laws ng mga bansang ito sa Asya. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na Electrical Network System Laws, 9.6%. Ito ang isa sa dahilan kung bakit pinakamahal ang kuryente sa ating bansa. Ang elektrisidad na nalilikha sa mga planta ng kuryente ay hindi lahat nakararating sa mga consumers. May bahagi nito na nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution network dahil sa mga technical na aspeto gaya ng conductor resistance, inefficient na mga transformers, network overload, lumang substation at mga electrical equipment sa mga planta ng kuryente, at iba pa. Mayroon ding mga hindi technical na aspeto gaya ng mga pagkakamali sa pagmemetro, pagnanakaw ng kuryente, mabagal na aksyon ng mga distribution utilities o electric cooperatives sa pag-ayos ng mga sira-sira, tagilid, nabubulok, salasalabat na mga wires ng mga poste ng kuryente at walang maayos na latagan ng mga metro at iba pa. Ang mga pagkaluging ito ay karaniwang tinatawag na electrical system losses o network losses. Tinutukoy ng presentasyong ito ang paghahambing ng antas ng system loss sa mga piling bansa sa Asya at inilalahad ang mga teknolohiyang karaniwang ginagamit upang mabawasan ang mga pagkalugi at mapahusay ang electrical grid. Makikita sa paghahambing na ito ang bansa na may pinakamababa at pinakamataas na electrical network system loss. Ang Singapore ay ang may pinakamababang system loss na umaabot lamang sa 0.2%. Ito ay nagpapakita ng pagiging epektibo at gumagamit ng modernong teknolohiya at mahusay na pamamahala sa network ng kuryente. Sumusunod ang South Korea at China na may humigit kumulang 3.2% at 3.4% lamang. Ang Japan ay may humigit kumulang 4.9% lamang. Ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Thailand naman ay nasa pagitan ng humigit kumulang 6.2 hanggang 7.2% lamang. Samantalang ang Pilipinas ang may pinakamataas, umaabot halos sa 9.6% ang system loss. Ipinapakita ng mga bilang na ito kung paano nakaapekto ang disenyo ng network, pamumuhunan sa mga modernong infrastruktura, paggamit ng makabagong teknolohiya, at mga epektibong pamamaraan at operasyon sa pamamahala ng kabuuang electrical system networks. Ang mga bansang may mababang system loss ay karaniwang gumagamit ng mga sumusunod: high voltage at ultra-high voltage transmission systems, network automation sa pamamagitan ng SCADA at distribution management systems, mga digital substation, mga efficient transformers, mga power factor correction systems, smart metering at advanced metering infrastructure, mga proven energy accounting at reconciliation systems, effective theft detection analytics systems para matukoy ang pagnanakaw ng kuryente at mapatawan ng kaukulang parusa ang mga magnanakaw, mga insentibong pangregulasyon na naghihikayat sa mga distribution utilities upang mabawasan ang system losses at singil sa mga consumers. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay nagpapabuti sa kakayahang masubaybayan ang buong network upang bumaba ang overall electrical network system losses. Maraming mga progresibong bansa rin ang namumuhunan sa mga sumusunod: Battery Energy Storage Systems, BESS, Distributed Renewable Energy Systems, Advanced Grid Monitoring Systems, Automated Fault Detection Systems, Digital Asset Management Systems. Nakakatulong ang mga teknolohiyang ito upang ma-optimize ang daloy ng enerhiya, maging reliable, flexible at sustainable, at mas matatag na electrical grid system. Ipinapakita ng karanasan ng mga progresibong bansa na ang tuloy-tuloy na pamumuhunan sa modernisasyon ng electrical networks ay nakatutulong upang panatilihing mababa ang kasalukuyang system losses at maging sa mga hinahara. Ilan sa mga karaniwang pinagtutuunan ng pansin ng mga progresibong mga bansa ay pagpapalit ng mga luma at hindi na episyenteng transformers, pag-upgrade ng mga overloaded na distribution feeders, pagpapalawak ng mga programa sa smart metering, mas mahusay na energy auditing at reconciliation systems, mas malawak na paggamit ng distribution automation systems, mas mahusay na maintenance ng mga asset, kasama na ang pagtagpas sa mga halaman o punong kahoy na maaring makaapekto sa mga linya ng kuryente. Mas mainam na integrasyon ng mga distributed renewable energy resources gaya ng solar, wind, hydroelectric, geothermal, pump hydro, at iba pa. Pag-hire ng mga highly technical competent engineers, at pagbigay ng regular trainings sa mga latest electrical network technologies. Ang bawat isa sa mga hakbang na ito ay makatulong sa pagbuo ng mas episyente at mas reliable na electrical network system
walang patay-sindi na ilaw, walang brownout at blackout. Ang electrical system losses ay isang karaniwang hamon na kinakaharap ng mga electric utility sa buong mundo. Gayunpaman, ipinapakita ng karanasan ng mga bansang may mabababang system loss na ang pamumuhunan sa modernong infrastruktura, mga digital na teknolohiya, advanced metering, at epektibong mga pamamaraan sa operasyon ay nakakabawas ng system losses at pagiging abot kaya ng presyo ng kuryente para sa mga mamimili. Ang mga modernong electrical grid, makabagong teknolohiya, at mahusay na operasyon ay mahalagang susi sa pagbabawas ng electrical system losses at sa pagpapabuti ng distribution ng kuryente sa mga consumers. Napag-iwanan na ng mga karatig bansa ang ating bansa. Sana ay maglaan ng pondo ang mga namumuno sa Pilipinas para sa modernong electrical grid, para naman matikman ng mga Pilipino ang ginhawa ng mababang presyo ng kuryente.